So bago po ang lahat, magkaroon po tayo ng maiksing panalangin. Yan. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na naman po na kami po ay tutuklas. Panginoon, matututo. Lord, reveal to us, Holy Spirit, kayo po ang kumilos sa bawat isa. Panginoon, hindi po hadlang ang online. Lord, kahit ang layo ng bawat isa, Panginoon, open our hearts, our mind, na magkaroon ng kanya-kanyang revelation, instruction, at maramdaman namin, Panginoon, yung maituturo namin ngayon, Lord God. Itago niyo lang po ako, Panginoon, sa inyong likuran. Kayo po ang mapuri, maparangalan, at mapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Wait lang, orasan ko lang yung aking sarili para... Ha? Ayan. So bago tayo mag-start, pwede bang tawagin ulit natin yung team online? May activity lang tayo na gagawin. Ayan. Pwede ko bang tawagin si Sister Roxanne para mag-open ng mic and camera? Ayan, parang naglo-loading yung camera natin. Hello, nandiyan na ba si Sister Roxanne? Para i-open yung mic. So, pwede bang siya yung ilagay mo dito? Sa malaking screen. I-pin mo siya. Yan, sige yan. Pin natin. So, tatawagin ko naman si Steven. So, Steven, dito ka. Tayo ka lang. So, ang gagawin mo, Roxanne, mag-grimace ka or maggagawa ka ng iba't ibang expression, tapos gagayahin mo, Steven. Okay ba yon? Ha? Okay? So, okay. Ang unang expression, makikita natin. Go, sis. Yan. Gayahin mo. Gayahin mo lang. Gayahin mo lang. Oh. Tingnan lang. Yeah. Next expression. Ulit. Oo, 3 beses. Yan. Iba-iba, syempre. Oh, ayan na yun. Oh, ayan. Sige. Oh. Yan. Oh. So, last na expression. Yan. Palakpakan po natin si Steven tsaka si Sister Roxanne. Yan. And next, bago tayo mag-start, may kikwento lang ako. No? Alam nyo ba, nung World War II, yung, di ba may Nazi na tsaka yung naggagera, syempre World War nga eh. Tapos napanood ko, kaya pala nanalo yung isang bansa, natalo nila yung mga Nazis, may nirecruit silang mga nag-e-encode para ma-interrupt yung signal, yung kasi may mga ano bang tawag doon, yung coordinates na tinatransfer. So ang ginawa nung isang nag-recruit sila ng mga matatalino para ma-interrupt yun, malaman nila yung plano ng kalaban. No? Kasi mas madaling gumawa ng action pag alam mo yung plano ng kalaban. So natalo nila yung kalaban kasi nalaman nila yung plano. So bago pa lang nila malaman na dito manggagaling yung barko na bubomba papunta sa atin. So bago nila malaman, nabomba na nila yung barko na pagbabagsakan ng mga bomba. So doon, bago pa lang umaksyon yung kalaban, one step ahead na yung kalaban ng kalaban. Naintindihan nyo ba? Yung kalaban? No? So bakit para saan yung activity kanina? No, para saan yung activity kanina? Kasi po, ang title natin, Life is a Battle. Ngayon, paano mo, kung life is, naniniwala ba kayo muna, life is a battle? Halimbawa, pag-gising mo, minsan ang hirap gumising, battle. No? Tapos, nung nakaraan, nag-uulan, ang hirap maligo, battle na naman. No? Bawat kilos mo minsan, life is a battle. Amen? Halos lahat, minsan yung maliit, magde-devotion, magsa-cellphone. Battle. Diba? So, life is a battle. No? Lilinisin ko ba yung sapatos ko? O wag na. Hugasan ko ba to?
Life is a battle. Amen? So kanina, kung life is a battle, kanina ginaya ni Steven si Roxanne. No? Kasi sa buhay, para manalo tayo, may kailangan tayong gayahin. And kung nabasa niyo yung reading niyo, di ba? A life of conquest. Bakit? Kasi ginaya niya si Jesus. No? Para matalo mo yung kaaway, kailangan si Jesus. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Kaaway ba yan? Sabi kasi meron daw spirit. Merong spirit na meron sa atin na minsan, hindi naman tao yung kaaway mo eh. Kung hindi yung spirit na meron siya. Amen? So kaya niya nagagawa yun kasi merong spirit na meron siya na kailangan matalo natin. Amen? Kaya life is a battle. No? Ngayon, ang sabi, meron daw tayong secret weapon. Meron tayong secret weapon para malabanan natin yung battle sa buhay natin. And meron sa reading, sino nakapagbasa? Hanggang day 28. Yan. Amen. So meron nilagay dito na confession ng power of the blood. Kaya kinanta natin kanina, di ba? Power of the blood. No? Mercy. No? Meron ditong 5 confession. Ipakita nga po natin. Meron pang sabay-sabay yon. Ang ating secret weapon. Yan. 5 confession of the blood of Jesus. Unang-una, first confession. The blood of Jesus, by the blood of Jesus, I have been redeemed. Ano yung redeem? Ano yung redeem? Tinubos ka, di ba? Kinuha ka. Halimbawa, nakasangla ka. Pag nakasangla, iba ang may-ari. Tama? Kung ikaw may alahas ka, sinangla mo, hindi na ikaw may-ari nun. Yung sanglaan na. Para maging sa'yo yun, kailangan tubusin mo. Amen. So tayo dati, nakasangla din. Saan? Diba? Sa kasalanan, sa kaaway. No, nakasangla tayo. Kaya nga, ang bilis mong makagawa ng kasalanan. Kasi, nakasangla ka. Iba yung nagko-control sa'yo. Alam niyo yung kalabaw? Yung kalabaw nilalagyan ng hikaw yun dito, diba? So, bakit nilalagyan ng hikaw dito yon? Para madaling pasunurin. Pag hinila sa kanan, punta siya sa kanan. Pag hinila sa kaliwa, punta siya sa kaliwa. No? Gagawa tayo ng example. Bubutasan natin yung ilong ni Ted. Titignan natin kung susunod siya. Payag ba kayo? Ha? So, ganun. Ngayon, dati, nung binutasan yung ilong mo, kaya lang yung nagbutas, yung kaaway. Kaya pag hinila ka ng kaaway sa kaliwa, sunod ka naman. Ngayon, tinubos ka ni Lord. Diba? Kaya sa dugo niya. Kasi napag-aralan natin nung mga nakaraang linggo yung power ng blood niya. Diba? Yung nangyari na exchange. May divine exchange. Diba? Napag-aralan natin yon. So, minsan, yung mga nangyayari sa buhay natin, nakakalimutan natin na may kapangyarihan nung tinanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin. Diba? Kaya i-confess natin to, hindi lang isang beses, araw-araw. Kasi darating at darating na may isip mo kung ano-anong may isip mo, tapos hindi ko deserve na gawin to, na magkakamali at magkakamali ka, sasablay at sasablay ka. So let's i-confess natin to. No? By the blood of Jesus, I have been redeemed. Tinubos niya na ako sa kasalanan. Diba? And susunod doon, kung tinubos ka na niya, ang next doon, by the blood of Jesus, all my sins have been forgiven. No? So nung tinubos ka niya, pinatawad ka ngayon sa kasalanan. Kasi nga tinubos ka niya sa kasalanan eh. No, tinubos ka niya. Binayad niya yung dugo niya. Amen? Tapos nung natubos ka niya, sabi niya, sige anak, pinatawad na kita sa kasalanan mo. And next, sa 1 John 17, sabi niya, because I walk in the light, I have fellowship with other believers or with other Christians, and by the blood of Jesus, all my sins have been... Ayan, medyo natutulog lang yung ano natin, no? No? Sunod ka, anak. Yan. Cleanses me now and continually. Amen? The blood of Jesus Christ, the Son of God, cleanses me now and continually. No? Nung pinatawad ka, pinapatuloy kang
nililinis araw-araw. Now and continually. Amen po ba? Amen. Cleanses me now and continually. No? Araw-araw nililinis tayo. Pinapatawad tayo. Kumbaga, tinubos ka, tapos, syempre, galing ka sa putikan. Makasalanan madumi. Iba't ibang putik yung ginagawa mo sa sarili mo, sumarumi ka. Nilinis ka na. Sinampu ka, sinabon ka, wala nga naman bumalik ka pa sa putikan. Diba? Cleanses me now and continually. Hindi pwedeng isang beses ka lang nag-church, umattend sa cell group, malinis ka na. Sino dito nagpa-cleaning na, sino nakapagpa-cleaning na ng ngipin? Or, hindi pa? Sino dito naligo kanina? Yan, na lahat naman naligo kanina. So, ibig sabihin ba nito, hindi ka na maliligo bukas? Naligo naman na ako nung isang araw Diba? Bukas hindi na. Kasi nalinis na ako nung isang araw. So, ngayon kahit hindi na. Diba? So, ganoon din. Minsan, kumain naman ako kahapon So, hindi na ako kakain bukas tsaka sa isang araw. Kasi busog na ako, kumain na ako. No? Hindi pwedeng nag-exercise ka ngayon, tapos na-achieve mo yung goal na katawan mo, tapos papabayaan mo na. Diba? Kailangan i-maintain mo yun. Hindi pwedeng magpapaklining ka once a year, tapos hindi ka na magtututbrush everyday. Diba? Kaya cleanses me now and continually. So araw-araw kino-confess natin yun. Kasi minsan, magkakasala at magkakasala ka Biro mo kung nagkasala ka ng isang beses, isang araw. So sa isang taon, meron kang 365 na kasalanan. No? Sa sabi, pag isang kasalanan lang daw, impyerno ka na. No? Kaya araw-araw, bago tayo matulog or pag nagkasala tayo, nagre-repent tayo. Iniisip natin yung ano bang ginawa ko simula nung umaga pagkagising ko hanggang gabi. Pinagpe-pray natin yun, nire-repent natin. And we confess. No? Kaya sabi, I walk in the light. So lagi mong isipin, because I walk in the light, nandito na ako sa liwanag, wala na sa dilim. Kasi pinaliguan nyo na nga tayo I have fellowship with other Christians. Sa ibang salin, other believers. Kailangan yung fellowship. Kailangan may community tayo na sinasamahan. No? Kasi, tinubos ka niya, inalis ka niya doon sa tropa ng manginginom or ng mga marites, tapos dinagay ka dito sa bagong community. Tapos ikaw, nag-i-struggle kang, meron ka na bang nakita, nag-i-struggle ako sa pag-iinom tsaka sa pambababae. Kaya nandito ako ngayon sa beer house. Kasi pinipilit ko na ma-overcome yung alak tsaka yung pambababae ko. Kaya nagtatambay ako sa beer house. Kaya ito yung mga sinasamahan ko. Kasi gusto ko di ba walang ganon? No? Kaya yung community natin, nandun ka na, may fellowship ka na. Kaya yun ang importansya ng cell group. Kasi nakakaawa yung iba, lahat ng tao may religion, pero hindi lahat ng tao may relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya tayo dito, yung ibinibuild natin, magkaroon lahat ng relationship kay Lord. No? Meron tayong fellowship with other believers. No? Kasi nga sabay-sabay tayo lumalakad sa liwanag. Pag may natalisod dyan, yung kasama mo yung aangat. Hindi dapat tayo yung nagtutulakan. No, yung love magma-manifest sa atin. No? We learn to forgive. Sabi 'di ba dito, sino nagsasabi nung inaakusahan yung babaeng nangalunya? Sabi, kung sino man, sabi ni Jesus, kung sino man yung hindi nagkasala, siya yung unang bumato. No? Lahat nagsialisan. Bakit? Kasi lahat tayo nagkasala So hindi natin dapat yung love yung nag-a-abound. No? Hindi natin siya kinokondem sa mga sinusuportahan natin siya, tinutulungan natin siya magbago. Okay, wag natin siyang kinokonsent. Pilit natin siyang hilahin. Kasi kung hindi tayo ang ihila sa mga kasama natin, sino pa? Ihilahin niya nung dati niyang tropa. Kasi doon tanggap siya Dito, gusto ko nga magbago, tapos yung kapwa ko Christian, kapwa ko kasama sa church, sinisiraan ako, ang sama ng tingin sa akin. Kaya na ako nandito para magbago So doon na lang ako. At least doon tanggap yung kalokohan ko. Tanggap na ganito ako. So yun yung mafe-feel ng kasama natin. Kaya nandito tayo, fellowship. And nagpapalinis tayo
now and continually. Amen. Maliwanag po ba yun? Ulit, unang confession, by the blood of Jesus, I have been redeemed. Tinubos tayo. Tapos, by the blood of Jesus, I have been forgiven. Pinatawad tayo sa kasalanan natin. And now, I walk in the light. I have fellowship with other Christian or other believers. And by the blood of Jesus, no, nililinis niya ako now and continually. And pang-apat po, by the blood of Jesus, fourth confession, I have been justified. Actually, may mga verse yan, Romans 5:8-9. May mga nakatagong verse, no, or back-up verse, should I say. By the blood of Jesus, I have been, ano ba ibig sabihin ng justified? Justified. No? Ang justified, ibig sabihin, pinawalang sala ka na. Kumbaga, pinawalang sala, wala ka ng record. No? Wala ka ng record. Minsan nakakalungkot dito, di ba? Pag nag-apply ka, nakita may record ka, deny ka kaagad. May kakilala ako, nag-apply daw siya sa Canada. Nakita, may record siya sa NBI. Hindi siya tinanggap. Na-judge agad. Amen? Minsan ganun din. May record ka dito, dati ganyan yan. So, yung image mo ganun, hindi ka tinanggap ng society. No, hindi ka tinanggap ng ganung kaibigan. Minsan nga sa trabaho nakakalungkot. Yung puro ganito, ang pangit ng grade. Hindi ka tatanggapin. Sino nakapanood ng White House, down ang bida si Channing Tatum. Diba? Meron doon, si Channing, yung record niya, wala siyang commitment sa pagiging sundalo, pati nung college. Hindi siya, sablay siya. Pero, bandang huli, siya yung nagligtas sa presidente, sa buhay ng presidente. Minsan, ang society natin nakakalungkot lang, i-judge ka sa mga past mo, no? Sa mga nagawa mo, ganito yan, ganyan yan. Pero, yung power ng blood of Jesus, I have been justified. Pinawalang sala ka na. No? Lahat ng ginawa mo nung dating-dati pa, sa mata ng Diyos, wala kang record. Malinis. Amen. Wala kang record. Ano man yung ginawa mo kanina at at talagang kinonfess mo, no, na nagkasala ako and sinabi mo na, alam ko, by the blood of Jesus, I have been justified. Patuloy tayong mag-walk, no, sa natin, sa buhay pananampalataya natin. Naisipin natin, kasi minsan yung mga past mistakes natin, yun yung naghihinder sa'yo, kaya nagagawa mo yung isang bagay. No, yung pagkakamali mo, nagkamali ako dati, kaya natatakot kang subukan. No? Marami tayong nagawang mistakes, maski kanina lang Kaya nga ayaw mo umulit kasi nagkamali ka kanina. No? Kaya ayaw mo nang mag-move forward. Kaya isipin natin to, by the blood of Jesus, I have been justified. And last, ang sabi sa reading natin, kasi day 26, day 28 yung set apart for God. Day 27 kasi as if I have never sinned. Yun justified, as if I have never sinned. And yung 28, I have been set apart for God, para sa Diyos. Set apart, ayun yung ibig sabihin ng sanctified. By the blood of Jesus, I have been sanctified. Sinet apart ka na. So bakit ka sinet apart? Siyempre, alam na naman isama ka pa dun sa mga iba. Siyempre, sinet apart ka kasi may purpose ka na gagawin. Kasi alam ni Lord yung capability mo Yung capacity mo, yung kaya mong gawin. Kaya nga sabi, hindi aksidente ang lahat. No, kanina naliwanagan ako, sabi ni Pastor Dave, di ba anak ko yung nagsasalita? Opo. Ang laki na, no? Mas malaki pa po sa akin. Ilan taon na yun? Sabi ko, 15 po. Ilan taon ka na ba? 35 po. Bata mo nagkaanak ko po, medyo, po tayo nun Hindi po pinlano, sabi niya. Sabi niya, hindi mo pinlano, pero pinlano ni Lord. Amen. So napaisip po ako, na wala talagang aksidente. Kasi, kung hindi napanganak to, hindi kami makaalis. No, ang daming responsibility na nabigay sa kanya, nahubog sa kanya, and ngayon, nagagamit siya. Yun pala yung purpose, kaya pinanganak siya ng maaga.
No? Marami pa pong iba, pero na-realize ko lang na hindi talaga aksidente ang lahat. No? Paano nga ba? Ba't ka nga ba nasama sa ano? Set apart, no? By the blood of Jesus, I have been sanctified. Isa-set apart tayo to do, kasi may plano si Lord sa buhay natin. Amen. Actually, wala dito, pero kung babasahin niyo yung ibang mga verse, dahil sa blood of Jesus, meron din tayong power. No, meron tayong power, meron tayong authority, meron tayong access para mag-pray sa Kanya. No? Na yung prayer natin, kasi kung mababasa niyo yung mga Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, nung namatay si Jesus, anong nangyari yung kortina sa Holy of Holy? Nahiwa. Nahiwa yon. So bakit nahiwa? Tsaka ano ba yon? Yung Holy of Holy na yon, yung isa yung lugar sa temple na kung sino man pumasok doon na walang authorized, mamamatay. So yun yung nangyayari sa Old Testament. Kung ikaw pumasok doon, hindi ka authorized, mamamatay ka. Pumapasok lang doon yung high priest once a year para magbigay ng sacrifice para sa lahat ng tao. Ngayon, napunit yun. Ang ibig sabihin, meron na tayong access. May access na tayo na humingi ng panalangin sa Diyos. Bakit? Dahil sa dugo niya na dumanak sa krus. Nung namatay siya, nagkaroon tayo ng access straight sa Kanya. Dati, para patawarin ka sa mga kasalanan mo, kailangan mo pumunta ng temple mag-sacrifice. Ngayon, hindi na. Meron na tayong access and meron na tayong authority, meron na tayong power dahil sa dugo niya. Pero sa ngayon, ito yung kailangan unawain natin, yung 5 na to. By the blood of Jesus, I have been redeemed. Ulitin ko lang, kasi tapos na tayo eh. Redeemed. Tinubos tayo sa mga kasalanan. Ito yung, ulitin ko ang life is a battle. No? Iyon yung title natin, life is a battle. Minsan kasi, bawat desisyon mo, battle yan eh. Kung ito ba yung tamang desisyon, diba? So, i-apply natin lahat to. No? Life is a battle. And kailangan, sabi nga doon, the enemy comes to steal, kill, and destroy. No? Yung purpose mo, aalisin ng Diyos yan. Aalisin ng kaaway yan. Steal, kill, and destroy. Hindi mo napapansin, napapalayo ka na. Kasi yun yung gusto niya mangyari. Sumira, magnakaw. No? Minsan, akala mo, blessing yung dumarating sa'yo. Pero ini-steal niya yung time mo para kay Lord. No? Kailangan mo, blessing. Kailangan mo, isa naman, akala mo pinaparusahan ka. Inaalis sa'yo yung bagay na malapit sa'yo, na akala mo makakatulong sa'yo. Kailangan mo, pinapatay ka. Pero hindi mo alam, sinisave ka ni Lord. Kasi yun yung nagiging dahilan, kaya ka napapalayo kay Lord. Amen. So, again, yung kaaway, darating yan, maganda. Hindi darating yung kaaway na pangit. No? Pwede ka pa tutokso ka ba sa pangit, Ted? Siyempre, pag tinukso ka, maganda yan. Diba? Sexy. Kaakit-akit. Mabango. Diba? So, doon ka matutokso. Pero hindi mo alam, napapalayo ka doon. Kaaway yun. No? Nasisira nun yung oras mo. Diba? Hindi natin alam. Tutoksuhin tayo ng kaaway. Uy, pera to. Diba? Opportunity to, trabaho. Kikita ako ng malaki dito. Pero, hindi ka na makakapag-cell group. Hindi ka na makakapag-church. No? Mawawala ka na sa training. No? Minsan, ganun, life is a battle. And masyado nga tayong nakafocus sa ibang bagay. No? Minsan, yung salvation, nakakalimutan na natin. Yung purpose natin kay Lord, nakakalimutan natin. Bakit? Kasi sa ibang bagay tayo nakafocus. No? Kadalasan sa pera, sa title, sa materials, nawawala na yung obligation natin sa Diyos. 'Di ba? Kaya naman ibigay ni Lord lahat eh. 'Di ba? Kaya lang minsan nga nadidistract tayo. Kasi nga the enemy wants to steal, kill, and destroy. Kaya dapat alam mo yung kaaway, kilala mo. Pero sabi ni Lord, pumunta ako dito, 'di ba? Para magkaroon ka ng life and have it to the full. 'Di ba? Magkaroon ka ng buhay. At hindi lang basta buhay, yung masaganang buhay. Sabi niya,
No? Kaya i-confess ulit natin to. By the blood of Jesus, I have been redeemed. Huwag natin kalimutan. Tinubos ka na kasi nakasangla ka sa iba. Pangalawa, tinubos ka sa pagkakasala mo, pinatawad ka na. No? Pinatawad ka na, pero may record ka pa. Kasi pinatawad ka lang eh. Pero, nung pinatawad ka, ang sabi, dito ka. Lumakad ka ngayon sa liwanag. Minsan, yung paglakad mo, hindi mo alam yung ending. Pero lumakad ka pa rin. Nagda-drive kami, hindi nung isang araw eh. Actually, nung isang araw din, kahapon kasama ko si Sister, isang araw kasama ko si Sister Aiza, nung nakaraan sa Pampanga. Sobrang lakas ng ulan eh. Ang nakikita mo lang, yung mga 2 meters sa sobrang lakas ng ulan. So, hindi na ba ako didiretso kasi hindi ko alam yung daan? Hindi, kasi may liwanag ako, may headlight ako eh. Hindi ko man makita yung dulo, pero patuloy ako nagda-drive, lumalakad. Kasi nakikita ko pa yung next step. May liwanag. So yun yung kailangan, yung liwanag natin. Makita natin. Hindi mo kailangan masagot lahat. Hindi mo kailangan masagot lahat. Ang kailangan mo lang mag-step forward sa next step. No? Kasi tayo, sakit natin. Gusto natin ma-figure out lahat. No? Just keep walking with the faith. Magulo man, no? Pero minsan, magulo man, pero makakaramdam naman kayo ng peace sa sarili nyo. No? And yun nga, because I walk in the light, I have fellowship with other Christians. No? And pang-apat ulit, I have been justified. Wala na akong record sa mga nagawa kong kasalanan. And lastly, I have been sanctified. Sinet apart na ako, binigyan pa ako ng authority, ng access para magamit in godly purposes. Amen. So, yun lang po, and dadako na po tayo sa ating create part. Amen. Hello. Taas na. So, dadako na po tayo sa create. So, life is a battle po, no? Kami po, ilang beses na po kaming tumatayo dito, pero every time natatayo po kami dito is a battle kasi kinakabahan po kami, no? But for the glory of God, na-overcome naman po. So, natatandaan ba natin yung 5 confessions? Pwede ba natin pakita ulit? So, para fair, magbubunutan po tayong lahat. Meron pong tig-isa dyan. No, isa lang po yung number 3, huwag po kayong mag-alala. Hindi, para fair. Ay, ulit. Ulit na lang. Issue mo ba? So, magbibigay po tayo ng 1 minute to give chance dun sa nakakuha ng number 3. Sige po.
Okay, time's up na po. So, huli na po natin si Ivan. Mauna na po tayo sa likod. Tayo na lang po tayo tapos pasa-pasa na lang. By the Jake? by the blood of Jesus, I have been justified. By the blood of Jesus, all my sins are forgiven. By the blood of Jesus, I have been redeemed. By the blood of Jesus, I have been redeemed. By the blood of Jesus, I've been sanctified. By the blood of Jesus, all my sins are forgiven. By the blood of Jesus, I am... Ulit. By the blood of Jesus, I have been justified. Because I walk in the light and have fellowship with other Christians. By the blood of Jesus Christ, the Son of God, cleanses me now and continually from all my sins. Amen. Palakpakan po natin ang bawat isa. No? So, bakit po natin memorize yun? Siyempre may dahilan. No? Kasi every day it's a battle, araw-araw may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Finances, sa eskwelahan, sa pamilya, sa trabaho, sa lahat ng area ng ating buhay, may mga battle. And totoo no, nag-manifest po tong topic natin ngayon, talagang may battle sa bawat isa po sa atin. No? Na wala po dito sa confession na to kasi nasa blood of Jesus din yung by the blood of Jesus, we overcome evil and we overcome the darkness of our life. Amen? Kaya, every day, declare natin yung blood of Jesus sa mga buhay natin, no? Lalong-lalo na sa umaga. Kasi we don't know what the battle yung kakaharapin natin ng mga battle sa araw-araw. Amen? But, pag pinangahawakan natin ito, yes, minsan masasaktan, iiyak, madadapa, matitisod. But when we apply the blood of Jesus in our life, no, all our circumstances will be victory sa ating buhay. So tayo lahat ay tumayo at manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord God. We continue to give you the praises, the highest glory, Panginoon, sa aming mga buhay. Holy Spirit, thank you, Panginoon, na ikaw ang kumasama at ikaw po ang tunay na kumilos. Holy Spirit, sa mga buhay ng mga anak mo, Lord God, na patuloy na lumalakad, na patuloy na nagsusumiksik, Panginoon, sa iyong presensya to encounter you. Hallelujah, mabago yung buhay po namin, mabago yung mindset po namin, Lord God, sa mga battle na kinakaharap po namin. We know, Lord God, hallelujah, by your blood, Panginoon, dahil, Lord God, napagtagumpayan mo na yan sa cross ng Kalbaryo, nang dumanak ang iyong dugo, nang sumabog ang iyong puso, Panginoon, para sa aming mga kasalanan. And Lord, right now, we declare, Panginoon, your blood, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi, hanggang sa aming pagtulog, Panginoon, hanggang sa bukas, pagising po namin, hanggang sa susunod na bukas, Panginoon. Sabay-sabay po nating i-declare ang blood of Jesus. By the blood of Jesus, we have been redeemed, restored, and renewed. By the blood of Jesus, all our sins are forgiven. By the blood of Jesus, hallelujah, we continue to cleanse, Panginoon, and we continue to walk in the light, Panginoon. By the blood of Jesus, we have been justified, we have been sanctified, and Lord God, by the blood of Jesus, we overcome the thief, we overcome the evil in our lives, and by the blood of Jesus, we overcome the darkness, and we are now in the light of the Word, Panginoon. Salamat, Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, sa susunod po naming mga gagawin, Panginoon, in our lives, in our spiritual life, in our personal life. Ikaw po ang patuloy na kumasama sa amin sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit na lagi po namin kasama. Salamat, Panginoon, sa oras na to na kinasama mo kami at sa chances, sa time, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan. So, upo muna tayo. Meron lang tayong konting announcement para sa ating mga susunod na activity. So,
Next week, week 5 po tayo. Supposedly, encounter natin. So, ang encounter po, hindi ko alam kung sure na to, pero hopefully, no? 26 and 27 and 28. Kasi sa next week po is, anong date ba ngayon? 7 pa lang. No? 7 pa lang ngayon.